Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang pinakasariwang ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, June 28, 2025. May isang low-pressure area pa rin tayong binabantayan na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at habang hindi pa ito pumapasok sa bansa, patuloy naman itong nagbibigay ng epekto sa ating panahon dahil sa southwest monsoon na hinahatak nito. At kung gusto mo lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong umaga, patuloy ang pag-iral ng southwest monsoon na nakaapekto sa Visayas, Mindanao, Central Luzon, Southern Luzon at maging sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Dahil dito, asahan ang maulap na papawirin at mga pag-ulang may kasamang thunderstorm sa mga lugar tulad ng Metro Manila, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, BRMM, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Sa mga nabanggit na lugar, mataas ang posibilidad ng flash flood at landslide lalo na kung uulan ng tuloy-tuloy o biglaan. Samantala, sa Bicol Region, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabar Zone, maging sa Mimaropa at ilang bahagi ng Mindanao, ang lagay ng panahon ay inaasahang partly cloudy hanggang overcast na may tsansa pa rin ng isolated thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Ang mga thunderstorm na ito ay maaaring magdala ng malalakas na buhos ng ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Sa Northern Luzon naman, partikular sa mga hindi gaanong apektado ng southwest monsoon, ay makakaranas ng mas maaraw na panahon ngunit hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng localized thunderstorms. Ngayon naman, pag-usapan natin ang posibleng pagbabago sa kalagayan ng low-pressure area na nasa labas ng ating bansa. Sa Tropical Cyclone Threat Potential Report ng Pag-asa para sa Week 1, mula June 27 hanggang July 3, lumalabas sa mga modelo na posibleng may mabuo na isang tropical cyclone-like vortex sa silangan ng Philippine Area of Responsibility. Mababa hanggang moderate ang chance nito na maging ganap na bagyo sa loob ng linggong ito, pero ito'y patuloy nating babantayan. Pagsapit ng Week 2 mula July 4 hanggang July 10, ipinapakita pa rin ng mga forecast model na ang sistemang ito ay maaaring gumalaw pahilaga, ngunit nananatiling mababa ang tiyansa na ito ay tuluyang magiging tropical cyclone habang nasa paligid ng Philippine Sea. Sa panig ng mga international models, base sa European Center for Medium-Range Weather Forecasts, may isang low-pressure area na inaasahang lalapit sa bansa sa mga susunod na araw. Ang senyales ay hindi ito tatama sa kalupaan ng Pilipinas dahil sa pagtulak pataas dulot ng isa pang weather system na inaasahang mabubuo sa may Pacific Ocean patungong Japan. Ibig sabihin, kahit lalapit ito, inaasahang lilihis din pataas at hindi magla-landfall. Sa kabilang banda, ang GFS or Global Forecast System ay nagpapakita ng dalawang posibleng weather system na mabubuo, isa mula sa kanluran at isa sa silangan. Ngunit tandaan natin, sa mga ganitong sitwasyon, mas reliable pa rin sa long-range forecasts ang European model pagdating sa movement at lakas ng bagyo, bagamat hindi natin dapat baliwalain ang senyales ng GFS. Ang pinakamainam nating gawin ay bantayan ang parehong model at hintayin ang pagkakatugma ng kanilang forecast habang papalapit ang mga susunod na araw. Ang bottom line, wala pang direktang banta ng bagyong tatama sa Pilipinas ngayon, pero ang epekto ng southwest monsoon na pinapalakas ng mga sistemang ito ay ramdam sa maraming bahagi ng bansa, kaya't kahit wala pang actual na bagyo, importante pa rin na maging alerto at updated sa galaw ng panahon. Iyan ang pinaka-latest sa ating weather update. Patuloy lamang sa pagtutok dito sa ating channel para sa mga susunod na bulletin. Huwag kalimutang mag-subscribe para una kayong makaalam ng pagbabago sa lagay ng panahon. Maraming salamat po at lagi nating tandaan mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong panahon ng tag-ulan.